Sa pagpapatuloy ng recap, nang magpatuloy ang laban, bigla na lang umatake ang isa sa mga ninja mula sa likod ng ating bida. Subalit, hindi ito inasahan ng ninja, dahil mabilis na nawala ang ating bida. Laking gulat ng ninja nang makita niyang nasa likod na ng kanyang leeg ang patalim ng ating bida. Isang mabilis na galaw lang at tuluyan ng binawian ng buhay ang ninja. Sumunod, mabilis na lumangoy ang ating bida patungo sa mga kalaban. Napansin ito ng mga ninja at agad silang nag-usap gamit ang sign language. Mabilis siyang lumangoy. Huwag magkanya-kanya, bumuo ng formation. Agad nagtipon-tipon ang mga ninja at nag-form ng estratehiya. Habang patuloy ang mabilis na paglangoy ng ating bida, napansin ng mga ninja na tila nag-aalangan na sila. Isang ninja ang nag-isip. Napakabilis. Posible bang may taong makalangoy ng ganito kabilis? Samantalang patuloy na lumalangoy ang ating bida, siya naman ay nag-iisip. Hindi ko kayo matatalo sa lupa, pero sa tubig, hindi nyo magagamit ang mga sandata nyo. Hindi nyo rin ako matatalo dito. At dagdag pa niya, kaya kung pigilan ang hininga ko ng 10 minuto, at hindi ko pa kayo pinapatay. Dugtong pa niya ang tubig ng Japan ay hindi malinis, hindi ko lang alam kung magkakaroon ako ng mutation dahil dito. Kaya tapusin na natin ito. Habang ang mga ninja ay nasa formation pa, napansin ng ating bida na may isang ninja na humiwalay. Hindi niya ito pinalampas at agad itong tinugis. Isang mabilis na atake at natapos na ang ninja. Samantala, ang ibang mga ninja ay nagsimulang mag-alala at isa sa kanila ay nagbulong. Hindi ko na kaya, kailangan ko ng umahan para huminga. Isa-isang ang lumangoy paahon ang mga ninja, ngunit hindi pinayagan ng ating bida. Sumugod siya at inatake ang mga naglalangoy pataas. Isang ninja na natamaan ay sumigaw. Imposible, hindi siya tao. 3 minuto nang lumalangoy. Bakit hindi siya nauubusan ng hangin? Samantala, sa Kamida House, makikita si Kamida na masayang kasama si Saito Kite. Habang nag-iisa, napansin ni Kamida ang katahimikan at naisip. Tumigil na ang putukan. Bigla na lang tumawa si Kamida ng malakas, siguradong patay na ang ating bida. Inisip niyang natalo na ito ng mga ninja. Huahaha, akala niya madali niya akong matatalo. Sayang, hindi ko man lang nakita ang itsura niya bago siya mawala ng buhay. Si Saito Kite naman na nalulungkot at napayuko na lamang habang tinatawag ang pangalan ng ating bida sa kanyang isipan. Habang kinukuha ni Kamida ang isang bote na may lamang pulang liquido na parang potion na pagbagso ng damdamin, sinabi pa nito. Tapos na ang abala, ngayon, oras na para sa atin. Habang tinitingnan si Saito Kite, may masamang balak siya. Napansin ito ni Saito Kite, kaya't nag-umpisa siyang magsalita. Hindi na kayang pigilan ni Saito Kite ang nararamdamang takot nang hawakan ni Kamida ang kanyang baba, pinilit buksan ang kanyang bibig at ipinatak ang liquido. Makikita sa mukha ni Kamida ang kasiyahan, may masamang plano sa dalaga saad pa nito. Kapag tapos na ako sayo, ibebenta kita sa Taegwo. At kung sabihin ko sa pamilya mo na pinatay ka ni Lin Zin, siguradong hindi nila bibigyan ng halaga ang buhay mo. Umiiyak na lang si Saito Kite at iniisip ang ating bida. Lin Zin, nang sinabi mong mababago mo ang tadhana ko. Nananalangin siya sa kanyang puso. Panginoon, kung may himala, ngayon na sana. Narinig ni Kamida ang panalangin ni Saito Kite, at sumagot siya ng may pang-aasar. Walang Diyos dito. Dagdag pa nito na may kabastusan. Pero ako, kaya kitang ipadala sa langit. Ngunit bago siya makapagtuloy, biglang may boses mula sa likod. At ako, kaya kitang ipadala sa impyerno. Nagulat si Kamida sa narinig at paglingon, makikita ang ating bida na pumasok sa bintana. Agad naman nakita ito ni Saito Kite at hindi napigilan ang sarili, tumangis habang tinatawag ang pangalan ng ating bida. Sa huli, tumaas ang favorability nito sa ating bida ng 50%. Sumagot naman ang ating bida. Pasensya na, nahuli ako. Ang dami nilang ninja, nakakainis. Nakita ni Kamida ang takot sa kanyang mukha, naguguluhan kung paano ito nangyari. Habang kinuha ang walkie-talkie, nagtanong siya. Paano ito posible? Hindi siya patay.
Hindi binigyan ng pagkakataon ng ating bida si Kamida, at binato ang kamay ng shuriken na tumama sa kamay ni Kamida, dahilan para mabitawan nito ang walkie-talkie. Kasunod nito, hindi nagpaligoy ang ating bida, isang malakas na tuhod ang tumama sa sikmura ni Kamida, dahilan para magsuka ito ng dugo. Habang naghihingalo, narinig pa niya ang mapanuksong sabi ng ating bida. Pasensya na, pero iyong mga engget mong samurai, hanggang ngayon, nagbabantay pa rin sa dalampasigan. Napaluhod si Kamida, puno ng sakit. Dagdag pa ng ating bida. Tumahimik ka na lang, at huwag mo nang gambolain ang iba. Hindi na nakapagsalita si Kamida kundi ang magtanong ng puno ng duda. Bakit, imposible? Dapat patay ka na. Naglakad ang ating bida papunta kay Saito Kite para palayain siya. Siguro dahil mas magaling akong lumangoy. Matapos palayain si Saito Kite, tinanong niya ang babae. Gusto mo bang ikaw mismo ang tumapos sa kanya? Dahil dito, agad na nagmakaawa si Kamida. Hindi, nagkamali ako. Patawad, Saito Kite, pakiusap, patawarin mo ako. Walang alinlangan, kinuha ni Saito Kite ang bote ng likwido at ibinuhos ito sa bibig ng manyak na si Kamida. Saad ng babae, isang mabilis na patay. Hindi, masyadong magaan iyon para sayo. Mas bagay ito, isang buong bote para sa isang miserableng kamatayan. Iniwan nilang naghihingalo si Kamida, pilit idinodora ang likwido ngunit huli na ang lahat. Maya-maya, sa bangkang mabilis na umaandar, makikita ang ating bida at si Saito Kite na papaalis na habang iniwan ang vilya ni Kamida. Nakita ng ating bida ang nangyari at napailing. Inis niyang sinabi, nakakatakot naman ang gamot na iyon. Maya-maya, napansin niya ang pulang mukha ni Saito Kite. Anong nangyari sa'yo? Saad ng ating bida. Sumagot si Saito Kite, nagtatago ng kahihiyan. Pinainom din ako ni Kamida noon. Sa isang iglap, lumapit si Saito Kite sa ating bida at hinawakan siya. Pasensya na, hindi ko na kaya. Dahil dito nagulahan ang ating bida, hindi alam kung ano ginagawa ng babae. Dahil nagulahan ang ating bida, agad siyang pinatungan ng babae, na labis niyang ikinagulat. Saad nga ng ating bida, bakit hindi na lang nila gawin ito pagdating sa Pampang at sa isang mas ligtas na lugar? Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang pagsalita, agad nang sumagot si Saito Kite, sinabing siya na lang daw ang bahala rito at ipagpatuloy na lang ng ating bida ang pagmamaneho ng bangka. Sa hindi inaasahang pangyayari, agad ngang pumosisyon ang babae, dahilan upang ikinahiya ng ating bida. Sinubukan niyang pigilan ang sarili, ngunit hindi niya mapigilan na agad namang ibinigay ang exciting part ng ating bida sa babae. Habang patuloy ang pag-usad ng bangka, hindi na napigilan ng babae ang kanyang nararamdaman dahil sa hagupit ng ating bida. Sa gitna ng lahat ng ito, tila nag-alala pa ang ating bida at nagmungkahi na babagalan na lang niya ang pagmamaneho. Ngunit agad siyang pinigilan ng babae at sinabing ipagpatuloy lang ito ng ganoong exciting part. Sa sandaling iyon, tumaas ang favorability ng babae sa ating bida ng 10%. Matapos ang lahat, ipinagpatuloy na lamang nila ang kasiyahan. Kinabukasan, makikitang palutang-lutang ang bangka na sinasakyan ng dalawa sa dagat. Makikita rin ang ating bida at si Saito Kite na nagpapahinga. Sa isip nga ng ating bida, hindi niya inasahang mararanasan niya ang isang bagay na ganito. Maya-maya, biglang nagsalita si Saito Kite habang tila naiinis at naluluha. Sinabi niya ngayong patay na si Kamida, nabigo na rin ang kanyang employment contract. Dahil dito, nais niyang bumalik sa bahay ng mga Saito upang tanggapin ang kanyang parusa. Ngunit agad siyang pinigilan ng ating bida, sinabing huwag na siyang magpatuloy sa pagiging ninja at hayaan niyang mabuhay ng ayon sa gusto niya. Saad pa ng ating bida, isa siyang batang babae, bakit hindi niya subukang mamuhay ng mas maayos? Sa labis na pagkagulat, naisip ni Saito Kite na wala siyang alam gawin bukod sa pagiging ninja. Ipinaliwanag niya na lahat ng ninja sa pamilya Saito ay mga ulila na kinuha at sinanay mula pagkabata. Dahil dito, itinuring na nilang kapalaran ang pagiging ninja. Dahil dito, walang sabi-sabing inilabas ng ating bida ang isang black VIP card, na labis namang ikinagulat ng babae.
Ipinaliwanag ng ating bida na kung hindi niya alam ang gusto niyang gawin, kailangan niyang hanapin ito. May 1 bilyong Chinese dollar sa card na ito, kaya maaari niyang gamitin iyon upang mahanap ang sarili niyang landas. Simula ngayon, mabubuhay na siya para sa kanyang sarili. Habang nakikinig sa ating bida, hindi napigilan ni Saito kahit ang kanyang luha. Sabay yakap ito ng mahigpit sa ating bida at nagpasalamat, dahilan upang umangat pa ang kanyang pabor abilidad sa ating bida ng 45%. Sa sandaling iyon, biglang tumunog ang system ng ating bida. Ayon sa system, naabot na ni Saito kahit ang 70% na pabor abilidad, at nakumpleto na ang unang yugto ng counterattack. Bukod dito, inilahad ng system na nagastos ng ating bida ang 5 bilyong Chinese dollars kay Saito kahit, ngunit ang kabuoang 10% na kita mula rito ay automatikong naipadala na sa kanyang personal na account bilang 150 milyong Chinese dollars. Dagdag pa rito, lahat ng kanyang attributes ay tumaas, at nasa level 4 na ito. Sa huli, pinapili siya ng system ng isa sa 3 bonus skills. 1. A-level skill piano proficiency. 2. D-level skill flower hand proficiency. 3. D-level skill dancing cube mastery. Samantala, ipinaalam sa buong China sa balita ang pagkamatay ni Kamida Shoji. Ayon sa mga ulat, natagpuan siyang patay sa kanyang vilya, at napaka-brutal ng eksena kaya kinailangang i-censor ang description. Marami ring namatay sa kanyang mga bodyguard, at iniisip ng mga awtoridad na maaaring gawa ito ng isang ninja assassination mula sa isang karibal na chaebol. Nilipat tayo sa airport, kung saan inaayos na ang mga nakapackage na relic para dalhin sa China. Makikita ang ating bida na kausap ang isang opisyal. Ayon sa opisyal, ngayong patay na si Kamida, maaari na silang bumalik sa China ng ligtas. Lubos silang nagpapasalamat sa kontribusyon ng ating bida. Nagpasalamat naman ang ating bida at inihayag na malaki rin ang naitulong ng embahada sa kanilang proteksyon. Idinagdag pa niya na ang nangyari kay Kamida ay isang halimbawa na ang masama ay bumabalik rin sa gumagawa nito. Habang naglalakad papunta sa pribadong eroplano, nagsalita ang ating bida kay Xia Yuxuan. Ayon sa kanya, natapos naman ang misyon ng walang problema, ngunit nanghihinayang siya dahil hindi man lang niya naranasan ang hot springs at iba pang bagay sa kanyang bihirang pagbisita sa Japan. Sinagot naman ito ni Xia Yuxuan at sinabing maaari naman silang bumalik sa Japan sa susunod, sa pamamagitan ng isang cultural relic exchange. Habang lumilipad na ang eroplano, makikitang tahimik na nakatitig si Saito kahit sa papalayong sasakyan. Sa isip niya, kapag natapos na niya ang kanyang mga personal na bagay, pupunta siya sa China upang hanapin ang ating bida, dahil tila natagpuan na niya ang layunin ng kanyang buhay. Sa pagbabalik ng ating bida sa China, makikitang isa-isang hinahakot ang mga nakapackage na relic papunta sa sasakyan. Habang pinagmamasdan ito, biglang tumunog ang system ng ating bida. Ayon sa system, may natitirang countdown na 1 oras, 16 na minuto, at 23 segundo upang pumili ng isa sa 3 skills. 1. A-level skill piano proficiency. 2. D-level skill flower hand proficiency. 3. D-level skill dancing cube mastery. Naisip ng ating bida na muntik na niyang makalimutan ang napakahalagang pagpili ng skill. Dahil noong panahong iyon, mas nakafocus siya sa pagpapakalma kay Saito kahit. Habang nag-iisip, napatanong ang ating bida kung ano nga ba talaga ang 2 iba pang skills na iyon. Sa huli, napagdesisyonan niyang piliin ang piano proficiency, dahil sa tingin niya ay magagamit niya ito. Sa sandaling pinili niya ito, unti-unting damaloy sa kanyang isipan ang mga kaalaman tungkol sa piano. Napangiti na lang ang ating bida, dahil hindi niya inaasahan ang lawak ng impormasyong natanggap niya. Habang nag-iisip ang ating bida, biglang may tumawag sa kanya mula sa likuran. Paglingon niya, makikita si Luyaxi na tila matagal nang naghihintay sa kanya sa airport. Ayon dito, sinadya niyang sunduin ang ating bida. Napatawa na lang ang ating bida at sinabing kaya pala tinanong ni Luyaxi kung kailan siya babalik sa China.
Mukhang talagang pinaghandaan nito ang kanyang pagbabalik. Saad naman ni Luyaxi, na-miss niya ang ating bida. Sabay nitong hinalikan ang pisngi ng ating bida, na labis niyang ikinagulat. Dagdag pa ni Luyaxi, dadalhin muna niya ang ating bida sa hapunan, at pagkatapos nito, pupunta na sila upang tingnan ang bahay na pinili niya. Isa itong 70 square meter na apartment na nagkakahalaga ng humigit kumulang 1.5 milyong yuan. Ngunit sa halip na matuwa, tila mas naging excited ang ating bida. Sinabi niyang bakit 1.5 milyon lang. Dapat nilang bilhin ang pinakamahal na bahay. Labis namang nagulat si Luyaxi sa reaksyon ng ating bida. Sa isip ng ating bida, mukhang kaya niyang gumastos ng malaki para bumili ng bagong bahay. Dagdag pa rito, naalala niyang umabot na sa 75% ang favorability ni Luyaxi. Nagtataka ang ating bida kung ano ang mangyayari kapag umabot ito sa 100%. Saad ng ating bida, fair na. Ngunit bigla siyang tinawag ni Zia Yuxuan, na agad niyang ikinabahala. Nag-aalanganan, sinubukan ng ating bida na magdahilan. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nilapitan siya ni Zia Yuxuan at hinalikan bigla siya sa pisngi, dahilan upang lalo siyang magulat. Habang umaalis si Zia Yuxuan, napahawak ang ating bida sa kanyang pisngi at nagtanong sa sarili, ito ba ay maituturing na isang indirect kiss?